sa tingin mo ba magtatagumpay sila sa nagawang kawalangian? Paglapas pang siya ng tanong. Ang sagot ko dyan, sa tingin mo naman kaya, masisikmura yan ang taong bayan? Aha. Hindi masisikmura yan. Sabagat, ang mga Pilipino, alam nila, sila ang nagluklok sa kapangyarihan dito sa mga nakaupo. At sila rin ang tatanggal sa kanila. Formal lang sinampahan ng kasong impeachment complaint sa Kamara si Vice President Sara Duterte. Panawagan ng mga naghain ng kaso, agad na aksyonan ang kanilang reklamo. Bahagi ba ito, Attorney Sal, sa inyong column? Kahapon na unending saga of VP Sara. At ito ang Attorney Sal, nagsani puwersa yung mga dilawan, iba't ibang mga grupo, Attorney Sal, na talagang hellbent na Attorney Sal na ituloy itong impeachment complaint laban sa PC Presidente. Alam mo, kung you're following up my column, the Manila Times, several months ago ko pa sinabi yan, the looming impeachment of Sara Duterte. Matagal na nating sinabi yan. At marami nga nagtitext sa, tama sinabi yan. Yan namang tama. Talagang i-impeach nila yan. Alam mo ba kung bakit? Under the Constitution, the punishment, penalty for an impeached official extends beyond removal. Pati disqualification sa 2028 at kahit na anong panahon, disqualified na siya to hold office under the Republic of the Philippines. Yan talagang target nila. Mulat sa bull, yan ang tinatarget nila na kailangan mawala. Siya ang nagiging hadlang sa mga ambisyon ng mga gustong sumunod sa pangkasalukuyang Pangulo. Kaya, nagsanib puwersa na sila, as you said. Yung dilaw, yung kaliwa, yung administrasyon, kunyari, hindi kasama. Kasi sabi ni Presidente Marcos Jr., huwag na kayong mag-file. Walang kararatingan niya kasi hindi naman makikinabang ang bawat Pilipino. Yan ang sinasabi niya. Pero, para hindi halata. Kasama. Sapagat wala naman nangyayari sa Kongreso na hindi alam ng Presidente at hindi niya inaayunan. Nangyari lang yung hindi pag-ayon ng isang Presidente sa panahon ni Pangulong Duterte kasi hindi siya nakikialam talaga. Nalaman niya nga nang nagkaroon ng change of speaker nung siya dumating sa SONA at nagulantang na lang siya. May bago na pala speaker. Pero Attorney Sal, maliban doon sa matagal na natin din-discuss ito sa programa mo na posible nga na ituloy itong impeachment complaint, Attorney Sal, meron din naman meron din lumabas sa text message sinasabi ni inamin din ni President Bongbong Marcos na ayaw niya, sinasabihan niya mga mababatas na hindi daw importante yon. Hindi daw importante si VP Sara, dapat hindi daw pagbigyan itong impeachment complaint laban sa kanya. Ang sabi naman ng mga kritiko ng administrasyon, palabas lang daw yun. Kasi kung secret, sabi daw Presidente Marcos, it's a secret message daw eh. Pero bakit nag-leak at it's not so secret naman pala? Gaya ng sinabi na impeachment is a foregone conclusion. Yun ang political agenda. Remove her from being a contender in the 2028. Kaya lahat, pati pagpatay sa kanya, kasama doon. May threat sa kanya. Lahat, paninira sa kanya, pagwawalang hiya sa kanya. Lahat yan, kasama lahat yan. Yun ang agenda eh. So you can expect anything, everything under the sun and the storm and the earthquake and the typhoons, itatapon sa kanya. So, usapin pa rin ang pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kay BBM, Lisa at Martin Romualdez. Pinag-aaralan ng PNP ang pagbawi sa license to own and possess firearm ni VP Sara. Anong masasabi mo dito sa hakbang na ito ng PNP? O plano gawin ng PNP, Attorney Sal? Nasabi ko na. At may banta may banta sa buhay ni VP Sara. Hindi ba kasasabi ko nga lang na lahat itatapon sa kanya. Tama ng bagyo, earthquake, lahat na, lindol, pati lahat yan.
So let's expect more. Hindi na tayo magugulat kung lahat ng government agency gawin na nila lahat ng legal remedy nila to destroy the character and persecute more the Vice Yeah. President. Talagang yan ang agenda, nga political agenda. Well, ika nga, Attorney Sa, di ba? Ang karma, Attorney Sa, no? Attorney Sa, no? What you sow is what you reap. So, tingnan natin anong makahihinatnan ng lahat ng ginagawa nila, Attorney Sal. At nagpadala naman ang sabina ng NBI Cybercrime Division sa mga individual na present sa press conference. Yung online press conference ni VP Sara, Attorney Sal, well, kasama niya dun sa detention facility si Attorney Zulaika. At nabanggit na nga pangalawang Pangulong muli banat nito laban kina BBM, Lisa, First Lady, and of course House Speaker. Anong masasabi mo dito, Attorney Sal? Alam ko sinabi mo na nagagawin nila ang lahat. Pero ito na, pinapoint out lang natin isa-isa ano yung pinagagawa nila. Ang magandang tanong yan, sa tingin mo ba magtatagumpay sila sa nagawang kawalangian? Paglapas ng Pagkas yan ang tanong. Ang sagot ko dyan, sa tingin mo naman kaya, masisikmura yan ang taong bayan? Hindi masisikmura yan. Dapat ang mga Pilipino, alam nila, sila ang nagluklok sa kapangyarihan dito sa mga nakaupo. At sila rin ang tatanggal sa kanila. Pag yan ay hindi mo tinugunan ang pangangailangan ng sambayanan, at ikaw na mismo lumalabag sa saligang batas na nagsasabing bigyan mo sila ng proteksyon, sila mismo ang gagawa ng kaparaanan upang ikaw ay mawala. At nagdesisyon din ang Philippine National Police na hindi sila makipagtulungan sa anumang investigasyon ng Air National Criminal Court o ICC hinggil sa war on drugs ang Duterte administration. Ang karagdagang detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, tuluyan ng hindi papansinin ng Philippine National Police ang anumang investigasyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa drug war campaign ng pamahalaan, partikular na sa nagdaang Duterte administration. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Brigadier General Jean Fajardo, nagsalita na raw kasi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing hindi makikipagtulungan ang pamahalaan ng Pilipinas sa ICC dahil sa kwestiyon sa jurisdiction nito. Para sa PNP, sumusunod lamang sila sa desisyon ng Pangulo, pero kung mayroon man anilang magtatangka na makipag-ugnayan sa ICC na makapagbibigay ng kaukulang ebidensya, ay di raw nila ito pilan. Para sa PNP, wala silang planong makipagtulungan sa ICC. Nitong nakaraang buwan nga ay hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ICC na magtungo agad sa Pilipinas para imbestigahan siya sa umano'y human rights violation sa kanyang naging kampanya laban sa droga. Ito'y matapos na humarap si Duterte sa investigasyon ng Kamara kaugnay sa mga di umano'y paglabag nito sa ilalim ng ipinatupad na war on drugs noong siya'y Pangulo pa ng bansa. Matatanda ang tinanong ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas si Duterte kung handa ba itong humarap at makipagtulungan sa investigasyon ng ICC hinggil sa pagkasawi ng maraming mga Pilipino, kabilang na ang mga inosenteng sibilyan sa implementasyon ng drug war ng nakalipas na administrasyon. Sagot ng dating Pangulo, baka mamatay na lang siya ay hindi pa rin ito naiimbestigahang ICC. Hinamon pa ni Duterte ang kongresista na papuntahin na sa Pilipinas ang ICC sa lalong madaling panahon, bagay na hindi naman ginawa ni Brosas. Muling nanindigan ang dating Pangulong Duterte na ginawa lamang nito ang mahigpit na kampanya kontra illegal na droga dahil sa malasakit nito sa bayan, lalo na sa kinabukasan ng mga kabataan na kadalas ay biktima ng masamang epekto ng paggamit ng ipinagbabawal na mga droga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayun, Attorney Sal. Tila namamangka ang ICC para makakuha ng ebidensya laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. May namamangka ba, Attorney Sal? Pero may nagsasabi naman yung mga abogado ng mga umano'y biktima ng drug war ng Duterte administration na patapos na doon itong investigasyon na ginagawa ng ICC dito sa bansa, Attorney Sal. Number one, yung sinasabi ni Marvin, tama yon. Kaya nga napupuri natin si Presidente Marcos Jr. dyan sa ICC. At tinutuloy niya talaga yung continuity ng foreign policy as regards, with regard, in regard
dyan sa walang jurisdiction. Talagang walang jurisdiction eh. Kaya pinaninindigan niya. Apart from that, sinabi na nga natin, pag ikay bumaliktad dyan, ikaw ang may impeach. Kapag impeachable ground when you surrender your sovereignty. Kaya tama yung sinasabi ni Marbil na hindi sila magko-cooperate following the instruction, the policy of the President. Tama kayo dyan. Now, number 2, gaya na sinabi ko kahapon, yung panawagan ng International Criminal Court na yung mga gustong magtistigo ay lumabas na, ay pagpapatunay na matagal na nating sinasabi na wala kayong kaso ni Presidente Duterte. Sabagat kung may kaso kayo, may mga testigo kayo, isinampan nyo na yan. Natapos na sana yung preliminary investigation nyo. At kahit pa nga magkaroon kayo ng mga dagdag na testigo, ang magiging problema nyo, yung mga sinumpaang salaysay nila, puro hearsay na tinatawag, inadmissible in evidence, kung hindi man fabricated. Sapagkat yung, natatanda mo yung abogadong na namatay na, si, ano nga ba pangalan, Attorney Sabio, hindi ba winidraw niya? At sabi niya, kagagawan lang ito ng rebelding sundalo. Kaya kung pinail yan, politika lang ito. Paano mo ngayon paniniwala kung ikaw isang matinong hukom dyan sa ICC? Paano ka maniniwala dito sa mga sinumpang salaysay? O kaya, kitang-kita natin po ang ebidensya na talagang wala silang ebidensya. Maliban pa, kahit pa sila may ebidensya, wala silang jurisdiction. Kaya hindi pumapayag si Presidente Marcos Jr. dyan. Masisira talaga siya dyan. Kung baga, sa lahat ng mga batiko sa kanya, ito ang kanyang saving grace by continuing and pursuing the policy of no jurisdiction by the ICC. Tama siya dyan.